Praise the Lord. So, samahan niyo po ako sa ating pong pagbabasa sa aklat po ni Juan. Yan po ang ating pong revelasyon po para sa ating lahat ngayon. At tayo pong lahat nawa ay patuloy na mapagpala sa salita ng Diyos na ating pong matutunghayan ngayon. Mula dyan sa chapter 6, verses 25 hanggang 59. Yan. So alam niyo po, kapag hindi po natin tinapos ito pong chapter ng John 6, ay hindi po natin makukuha yung malalim po na rema ng Panginoon sa ating lahat ngayon. Amen. So, umpisan po natin sa verse 25. So, yan po ay ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Juan na kung saan ito ay pinamagatang si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. So sabi po dito sa verse 25, nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, "Guro, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayong ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong karapatan." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos, sumampalataya kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus, "Ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan ni Moises ng tinapay na galing sa langit," sabi nila. Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Dahil ang tinapay na galing sa Diyos ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan." Sumagot sila, "Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito." Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat na ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko siyang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumikilala at sumampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nagbubulang-bulungan ang mga Hudyo dahil sinabi niyang ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama at ina. Paano niya masasabi ngayong bumaba ako mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, "At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakakita sa Ama.
pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang sino mang kumain nito ay hindi na mamamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Dahil dito ay nagkaroon ng mainitang pagtatalo-talo ang mga Hudyo. Paanong may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, baka tandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin. At ako naman ay sa kanya. Buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain yon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ito ni Jesus sa sinaguga habang siya'y nagtuturo sa Capernaum. So pagpalain po tayong lahat sa pagkabasa po ng salita ng Diyos at minsan pa po tayo po ay dumulog sa ating Panginoon at ating pong ilapit ang ating mga puso at ang ating mga isip. Lord, minsan pa sa oras po na ito, hayaan mo po Panginoon na sa pamamagitan ng pagkagamit mo po sa akin, gamitin mo po ako bilang alulod, maging kalakasan para sa lahat. At inilalapit ko po sa iyo ang bawat isa na naririto ngayon. Nilalapit ko po ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isip, upang mapunuan po sila ng iyong espiritu. Tanggapin mo po ang bawat isa sa amin na naririto ngayon, nagpapakumbaba. Hinihingi po namin ang iyong habag at kami iyong patawarin sa lahat na aming mga kalikuan, kagahulan, kahinaan. Kinikilala po namin, Panginoon, na hindi po kami perpekto sapagkat ikaw lamang po ang perfect para sa aming lahat. At mula po sa oras na ito, gawin mo pong matabang puso ang aming mga puso. Gawin mo pong matabang lupa ito upang patuloy na tumubo ang lahat na mapapakinggan namin sa nabasa namin na mensahe mo. At loobin mo, Panginoon, na mula sa pasimula hanggang mamaya sa katapusan ng mensaheng ito, mapunuan kami sa mga nakakadama ng kahungkagan sa kanilang buhay. Punuan mo po sila, Panginoon, ng iyong tinapay sapagkat ikaw ang tunay na tinapay na magbibigay buhay sa mga nanlalamig, sa mga nanlulupaypay, at sa mga wala, at sa mga may sakaramdaman. Ikaw ang magpapagaling. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito. Muli, itinataas ko po sa iyo ang gawaing ito sapagkat ito'y iyo. Patuloy mo pong ingatan ang bawat sulok ng lugar na ito. Mula sa unahan, sa hulihan, sa kanan at sa kaliwa, maging sa labas. Silyuhan mo ng iyong makapangyarihang dugo. Ang kanilang mga bibig at ang kanilang mga tainga, ipaling mo sa kanilang pakikinig sa mensahe mo. At inalisan ko ng bisa at kapangyarihan anumang mga gawa ng dyablo, mga distraction ng ingay in the name of Jesus. Pinapawalang bisa ko ito. Sa halip, Panginoon, pagkalooban mo sila ng espiritu ng pakikinig at espiritu ng pagpapasakop sa kapangyarihan mo. Salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito. Nawa, maluwalhati ka namin sa araw na ito. Sa iyo lahat ang papuri, pasasalamat at pagluwalhati
sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat po ng tinubos at nilikha ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah! Buhay po bang Diyos? Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Tingnan mo ang katabi mo. Buhay ba? Ayan, dapat sasagot yung mga katabi. Buhay ako! Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Tingin po kayo sa kanan. At hawakan nyo yung balikat ng inyong katabi sa kanan. Hallelujah. At sa kaliwa naman, hawakan nyo muli ang kanilang balikat. Itap nyo. Amen. Alam nyo po ba, sa ganyang pong paraan, mararamdaman ng bawat isa sa atin na tayo'y iisa, iisang pamilya at iisang iglesia ng Panginoon na nagsasama-sama ngayon. Amen po ba? Nagkakaisa tayo sa Espiritu. Amen po. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So ang sabi nga po dito sa ating pong pag-aaral, si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Amen po ba? So si Jesus bilang tinapay ng buhay, ito ay isang paanyaya sa espiritual na pananampalataya at ang pangako ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba, kung ating pong limiin yung ating binasa, bagamat ito ay napakahaba, dito na po nakapaloob lahat yung reason kung bakit ibinigay ng kanyang amang nasa langit ang kaisa-isa niyang anak na si Jesucristo upang matubos tayong lahat sa ating mga kasalanan. Amen po ba? So titingnan po natin yung mga punto sa mensahe na ito na dapat nating bigyan ng pansin sa oras na ito. Ito po yung espiritual na pagkain. Ano po ba ang espiritual na pagkain? Hinimok ni Jesus ang mga tao na huwag maghanap ng pisikal na pagkain. Lamang siya ang nagbibigay ng espiritual na pagkain. Amen? So, sinabi ni Jesus sa mga tao doon, sa napakaraming tao, imagine, hinanap pa nila si Jesus Christ kasi minsan, nung si Jesus Christ nag-perform ng miracle sa pagpapakain ng 5,000 tao, naranasan nila ang makakain ng tinapay. So nasarapan yung mga tao kaya hinanap-hanap nila yung tinapay na yaon. Amen po? So hinanap nila si Jesus. Nung nakita nila na yung bangka ay walang Jesus doon, walang Jesus na naroon, hinanap nila at natagpuan nila si Jesus sa kabilang ibayo ng lawa at nangangaral pa rin ito. Alam niyo po ba nung panahon na yon, si Jesus Christ habang nagmi-ministry, ay hindi po siya tumatagal ng mahabang panahon sa pangangaral sa isang lugar. Dahil sinasamantala ni Jesus Christ yung kanyang panahon. Dahil alam niya na mayroong hangganan yung kanyang pag-ministeryo sa lupa. Amen po? Anong panahon na hinahanap siya ng mga tao, hindi siya masumpungan. At nung nasumpungan na siya, ay sabi ng mga tao, lagi niyo po kaming pakakainin ng tinapay na ganito kasi masarap. Amen po ba? So sabi ni Jesus Christ, huwag kayong maghanap ng pisikal na pagkain lamang, kundi ng pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So yan yung number 1 puntos na dapat nating tandaan. Si Jesus Christ as a bread of life, sinimok niya tayo na huwag tayo laging nasasanay na hanapin lamang yung mga pisikal na pagkain. Bagkus, hanapin din natin yung espiritual na pagkain. At kapag espiritual na pagkain ang ating hahanapin, kay Jesus natin matatagpuan. Amen po ba? Si Jesus ang tinapay. Sinabi niya na siya ang tunay na tinapay na bumaba mula sa langit. At sino mang lumapit at sumampalataya sa Kanya ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. Pangalawang puntos na dapat nating makita. Amen po ba? Ino-offer niya yung totoong spiritual na nourishment sa ating lahat. Na walang iba kundi ito yung buhay na walang hanggan sa lahat ng mga sumasampalataya.
Amen po ba? Rather than satisfying the physical hunger of everyone. Sabi ni Jesus Christ, huwag niyong hanapin yung pansamantala na nakakasatisfied lang yun sa panlaman na kagutuman, kundi ang hanapin ninyo yung nagbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. At walang iba yun kundi siya. So kung mapapansin natin dito, dalawang bagay yung pagkain na dapat nating bigyan ng tuon. Ano ba ito? Spiritual versus physical. Si Jesus, nirebuke niya ang karamihan sapagkat hinahanap nila lamang si Jesus Christ dahil gusto nilang makakain ng libreng tinapay. Libreng pagkain sa literal. Amen po ba? Mula doon sa himala na pinerform ni Jesus Christ sa multiplication ng tinapay. Pero sabi nga niya, hinimok niya ito at nirebuke niya and urging them instead to seek eternal and spiritual food. Kaysa hanapin niyo ang pansamantalang tinapay, bakit hindi niyo hanapin yung spiritual na pagkain at ako yun? Alam niyo po ba, kapag inilagay natin ang mensaheng ito sa literal na usapin, karamihan sa atin, malimit, mas marami ang naghahanap sa physical na pagkain kumpara sa spiritual na pagkain. Amen po ba? Kaya nga marami sa atin ang nagpasimula sa spiritual, nagtapos sa pagiging makalaman. Bakit? Dahil sa paghahanap ng alang ng trabaho, di ba? Pag-pray mo naman ako, makakuha ko ng trabaho nang makapaglingkod ako. Noon ngang wala kang trabaho, hindi ka nakapaglingkod. Ngayon pa na magkakatrabaho ka. Amen po ba? Kaya minsan alam natin yung mga sitwasyon ng buhay ng bawat isa sa atin ngayon, akala natin wala itong koneksyon sa ating relasyon sa Diyos. Saan ba tayo nabibisi ngayon? Sa paghahagilap ng physical food o sa spiritual food na inaalok sa atin ng Diyos? It would be better kung parihas. Amen po ba? Busy tayo sa trabaho, pero hindi na tayo nakakalimot sa spiritual natin. Kailangan natin napakainin yan. Amen po ba? Hello? Kaya yung karamihan, nakatagpo sila ng physical na pagkain. Yung physical na pagkain na kanilang natagpuan, nagpasimula sa spiritual na pagkain. Una, sinik nila si Jesus. Kasi sabi nila, ipag-pray mo ako, pastor, makapag-abroad ako. Kapag nakapag-abroad na ako, makahanap ng trabaho. Amen? Yun lagi yung reason. Spiritually, we are seeking God for physical needs. Pagkatapos noon, sa bandang huli, nagtapos na sa physical na pangangailangan nila. Nawala na yung spiritual na kailangan. Nawala na yung pangangailangan nila sa Diyos. Amen po ba? Kaya sabi ni Jesus Christ, ako ang hanapin nyo sapagat ako ang tinapay na nagbibigay buhay. So sabi ng mga tao, yung aming mga lulot-lula noon, binigyan ni Moises ng tinapay na galing sa langit. Amen? Kaya nga, sabi nga ni Jesus Christ, alam nyo, yung mga ninuno nyo noon, hindi si Moises ang nagbigay sa kanila ng mana na kanilang kakainin, kundi ako, ang aking Ama na nasa langit. Amen? At sa panahon na yon, binigyan ng karapatan ng kanyang Ama, si Jesus Christ, na sabihin ito doon sa mga tao, na siya ang bumaba mula sa langit at siya yung tinapay na nagbibigay buhay sa atin. Lahat na ating hininga, lahat na mayroon tayo, ang Diyos ang nagbigay niyan. Amen po ba? Kaya nga, nirebuke niya yung mga tao. Akala nila, doon sa ilang, nung sila'y nakakain, si Moises yung nagpakain sa kanila. Minsan kalimitan, ganun tayo. Sabi ko nga, di ba, kapag malaki ang blessing, saan galing yan? Kay Lord. O alam mo pala na kay Lord yon. Hanggang doon lang kay Lord.
pero hindi mo lubos na kinilala yung pagbigay sa'yo ng Panginoon. Pero kapag maliit na blessing, hindi mo kinikilala. Saan galing yung binili mo ng bigas ngayon o pinangbili mo ng kape? Diyan lang sa tabi-tabi. Amen po ba? Lahat na pumapasok sa atin, lahat na hawakan ng ating kamay, financial man yan, in-kind man yan, o ano mga bagay yan na natatanggap natin, na may nag-abot sa atin, that is from God. Amen po ba? Alam niyo po ba, hindi yan makakarating sa palad natin o sa bahay natin kung walang binigyan ng puso na mapagbigay ang Panginoon. Ang Diyos pa rin ang kumikilo sa puso ng tao upang makasunod siya sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya hindi pwedeng hindi natin kilalanin ang nagbigay na walang iba kundi si Jesus Christ na siyang the bread of life na bumaba mula sa langit. Amen po? Para tayo ay pagkalooban ng lahat ng mga pagpapala na mayroon tayo. So marapat lamang na hanapin natin ito. Kung paano hinahanap natin na naghahanap buhay tayo para sa ating pisikal, dapat bigyan din natin ng pansin yung ating mga sarili na makalapit tayo sa Diyos at sumampalatayo tayo sa Kanya sapagkat sabi nga, walang makakalapit sa Kanya. Walang makakalapit sa Panginoon kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen po ba? So si Jesus Christ yung maging daan. Hindi naman pwedeng trabaho lang tayo ng trabaho. Walang Diyos, walang pinaglilingkurang Diyos. Kasi pwedeng alisan ka ng Panginoon ng lakas ngayon din. Pwede ngang alisan ng lakas ng Panginoon yung kamay mo ngayon na nagpupukpok eh. Amen po ba? Hallelujah! Praise God. Subukan mong mag-ingay. Purihin ang Diyos. Naniniwala ba ako na naririto ang presensya ng Panginoon? Amen. Praise the Lord. So yan yung dapat natin na matutunan. Hanapin natin ang tunay na Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay, ang nagpapataba sa ating espiritual na buhay at sumampalataya tayo sa Kanya sapagkat siya ang tunay na Diyos. Kung hindi sa pamamagitan niya, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ano dito yung points na dapat natin na bigyan ng pansin. Yung solidarity natin sa ating Panginoon, the solidarity with Christ. Ibig sabihin yung kaisahan natin kay Jesus, yung malalim na ugnayan natin sa Kanya. Amen? Nakapaloob dito sa John 6, 29 to 59 na yung ating malalim na connection sa Panginoon. Amen? Maging yung ating pagtanggap ng banal na hapunan, maya-maya ay may nakaugnayan sa mensahe sa atin ng Diyos. Amen? Hello? So sikapin natin na lahat tayo ay makapag-repent nang wala siyang malampasan. Amen po ba? Kasi kapag ikaw ay sinabi mo na ako'y makasalanan, hindi ako pwedeng tumanggap ng holy bread and yung banal na dugo ni Kristo. Kasi may kasalanan ako. Nagsiself-pity ka. Parang sinabi mo na hindi ako pwede dyan. Hayaan mo na sa kanila. Alam niyo po, kapag ganyan ang perspective mo sa buhay mo, ngayon pa lang, alam na ng Diyos kung ano yung motibo mo. Amen. Karamihan kasi sa atin, kahit na tayo mayroong mga nagawang kasalanan, may susi dyan. Amen. Huwag mong sabihin na hadlang na yung nagawa mong kasalanan para hindi ka makapag-take ng banal na hapunan. Ay, hindi ako magti-take niyan kasi may kasalanan ako. May susi dyan. Mag-repent ka. Amen po ba? Mag-repent ka. Repentance ang susi dyan. Amen po ba? Kaya inaasahan tayo ng Panginoon na mayroon tayong totoong paggawa. Amen? Yung totoong paggawa natin sa Panginoon, sa kabila ng ibinigay na nga ng kanyang amang nasa langit, ang kapahintulutan kay Jesus Christ, na siya na yung tinapay na magbibigay buhay sa ating lahat o ang sinamang sumampalataya. Mayroong pangako na buhay na walang hanggan. Ito yung instruction sa atin ng Panginoon. All God wants from us. Ano ba ang sabi dito? Sabi ng mga tao, Ginoo, ano ba yung magagawin namin para kami ay
makasunod sa iyo o magawa namin o sumampalataya sa sinugo niya. Sabi ng mga tao. Sabi ni Jesus Christ, ang lahat na gusto ng Panginoon sa ating lahat is that yung gawa natin. Jesus states that the only work God requires is to believe in the one He sent. So sabi ng Panginoong Jesus, nagtanong yung mga tao, ano ba yung aming gagawin? Para makasunod din kami at matanggap din namin yung buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus Christ, manampalataya kayo sa kanyang sinugo at siya yun. Amen po ba? Si Jesus Christ yung sinugo ng kanyang ama na bumaba sa langit at binigyan ng kapahintulutan. Kaya sabi nga, ang sino mang lumalapit sa kanya ay pinahintulutan ng Panginoon ng kanyang amang nasa langit. Amen po ba? Kaya kung mapapansin natin dito, di ba, dito sa John 16, makita natin dito na sa John 6:29, ang sino mang nasa mga kamay ng Diyos, walang sino mang mapapahamak. Amen po ba? Sapagkat yung kapahintulutan ng kanyang amang nasa langit ay nasa Panginoong Hesus. Kapag tayo'y nasa Diyos, kapag tayo'y nasa kapangyarihan ng Diyos, walang sino mang makakaagaw sa atin mula sa kanyang mga kamay, maliban na kalooban pa rin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya dapat natin yan na makita. So, hindi siya dito, si Jesus Christ, hindi siya nagsasalita ng literal na pananalita, kundi makabuluhang pananalita yung kanyang sinasabi doon sa mga tao, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kaharap, sapagkat yun na yung huli niya na pakikisama doon. Amen po ba? Diniscuss niya yung pagmimisyon, kung paano pakainin yung mga tao sa buong mundo. Yun yung kanyang mga pangangaral. Hindi man matagal, hindi man mahaba yung kanilang pangangaral, pero may laman na uunawaan ng lahat ng mga nakakapakinig. Kaya walang ibang nais ang Panginoon sa atin. Jesus wants to give us His all, everything that He is, all the while seeking His Father's will. Ang sino mang naghahanap ng kalooban ng Diyos, gustong ibigay ng Panginoon yung lahat-lahat na mayroon siya. Pero kapag hindi mo hinanap ang kalooban ng Diyos, hindi mo makakamtan ang kung ano man ang mayroon ang Panginoon. Kapag hindi mo hinanap ang presensya ng Diyos, hindi mo makakamtan ang kanyang protection. Kapag tayo ay lumabas sa kalooban ng Diyos, hindi mo makakamit ang pag-iingat sa iyo ng Panginoon. Akala natin, iniingatan pa tayo. Pero ang katotohanan, lumabas tayo sa vicinity ng presence ng Panginoon. At lagi nating tatandaan na walang iba na ibinigay ang Panginoon, kundi yung kanyang laman. Amen po ba? Yung flesh ni Jesus Christ bilang isang sakripisyo doon sa cross upang bayaran ang lahat nating mga kasalanan. Amen po ba? At lagi nating tatandaan na sa kahuli-hulihan, sa bawat mensahe sa atin ng Panginoon. Amen. Merong malalim na revelasyon sa ating lahat na naririto ngayon. At limiin natin ito. Amen? Challenging na maramdaman natin na kung saan parang sabi nga, mayroon tayong dapat na hawakan sa Panginoon na gusto na mapulot natin sa Kanya na pagpapaliwanag sa mga taong ito. At lagi nating tatandaan na maliwanag na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay malinaw pa. As in malinaw pa. Sabi nga, malinaw katulad ng, perlas. So, yun, ganun kalinaw ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Amen po ba? Lagi nating tatandaan na lahat na sumusunod sa Kanya. Amen po ba? Lahat na sumusunod, lahat ng tao. Wala siyang itinatangi, masama ka man, makasalanan ka man, as long as na magpasya kang sumunod sa Diyos. Amen po ba? Ito lamang ang nais ng Panginoon sa atin. This is the only work God wants from us. Believe in the one He sent us. Maniwala tayo, manampalataya tayo sa isinugo niya para sa atin. Ang Diyos Ama sa langit ay nagsugo na bumaba sa lupa. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo.
Dahil sinabi ito ni Jesus Christ, dapat nating paniwalaan na siya ay sinugo ng kanyang ama na bumaba sa langit. Amen po ba? So ano ba yung mahirap na paniwalaan sa salita ng Diyos? Amen? Walang mahirap doon sa salita ng Panginoon na hindi natin dapat mapaniwalaan. So hindi ibig sabihin na ang pananampalataya kay Jesus Christ, di ba? Yung na kanyang sinugo, yung kanyang gawa, hindi ibig sabihin noon na doon lang tayo titingin. Bagkos, si Jesus Christ, kaya siya naparito sa atin para sampalatayanan natin. Sapagkat siya ang isinugo ng kanyang ama na bumaba sa langit, na magbibigay sa atin ng kapunuan, na magbibigay sa atin ng kabusugan. Sabi nga, ang sino mang tumanggap manampalataya sa ating Panginoon, Jesucristo, ay hindi na muling magugutom at hindi na muling mauuhaw. Amen po ba? Sa panahon na tayo'y mahina, kailangan natin ng sandalan. Amen po ba? Kailangan natin ng presensya ng Diyos. Sa panahon na tayo nandulupaypay, kailangan natin ang Panginoon. Amen po? Sa panahon na tayo ay may kalungkutan, sa panahon natin may karamdaman, kailangan natin ang Panginoon sapagkat sabi nga, we need Him to lean in and consume more of Jesus' life, giving bread. Dapat i-consume natin yung time natin sa ating Panginoon. Kasi may panahon ng paghanap buhay, may panahon ng pagpopokus ng buhay natin sa Diyos. Kasi kung hindi natin ipokus yung ating spiritual na aspeto sa Panginoon at sa Kanyang salita, hindi tayo magkakaroon ng buhay. Alam niyo po ba, samantalahin natin yung mga panahon natin ngayon na sa buong Pilipinas, hindi pa pinagbabawal ang pagkakaroon ng Biblia sa bawat tahanan. Sa halip, nire-required na sa bawat school ay mayroon na pong pagtuturo mula sa Biblia. Alam niyo po ba sa North Korea? Alam naman natin doon na masasama ang kanilang mga puso. Mayroong isang pamilya na nahulihan ng Biblia sa bahay. At alam niyo po ba kung ano yung parusa? Habang buhay na pagkakulong kasama yung 2 years old nilang anak. Kaya dito sa atin, habang malaya pa tayo na makapagbasa nito, basahin natin. Huwag tayo laging umasa, ay babasahin naman ito sa linggo, mayroon naman ako mapapakinggan na salita ng Diyos. Huwag tayong sisunal pagdating sa Bible. Amen po ba? So hindi na rason na, ay wala kasi akong Bible sa bahay. Sa mga cellphone natin, iba't ibang salin ng Biblia mayroon. Amen po ba? Kung nais nyo na magkaroon ng Bible, hindi nyo na kailangan na gumastos pa, bumili pa, o mas maganda na bumili kayo para may bit-bit kayo. Pero kapag mayroon naman kayong cellphone, alam niyo po ba, kahit na mga lingkod ng Panginoon ngayon, pag sila'y nangangaral, cellphone ang gamit. O kaya, yung kanilang tablet. Pwede ko rin namang gawin yun. Pero, I would be rather stick to this, the Living Bible na nasa harapan nyo. Nang sa ganun, rekta natin na nakikita, napapanood o nakikita natin sa screen kung ano yung ating pinag-aaralan. Amen po ba? So, wala nang ibang dahilan. Samantalay natin ito, turuan na natin yung mga anak natin na magbasa ng Biblia habang libre pa na magbasa ng Biblia sa bansa natin. Hindi lahat ng bansa ay makakapag-buklat ng Biblia. Maraming mga bansa na walang pagkilala sa Diyos na ayaw sa Biblia. Amen? Ang Biblia sa kanila ay bawal. Kaya yung iba itinatago sa ilalim. Doon sa, ano bang tawag doon sa yung bahay na mayroong underground. Mayroong nagagawain na lugar underground. Amen. At para sa mayroon namang ibang bansa na kapag sila'y naka-encounter ng Biblia, tuwang-tuwa sila as if na nakatagpo sila ng isang tunay na kayamanan. At totoo naman. Amen.
Mayroon namang bansa na ayaw talaga ng Biblia. Pag mayroon kang Biblia sa bahay mo, papakulong ka. Kahit na mayroon kang magulang na senior o anak na minor de edad, isasama yan sa kulungan. Lahat kayo. Amen po? Kaya habang tayo libre pa dito, pagsikapan natin na makita natin yung tunay na kayamanan at ito yung kumpas natin. Amen po ba? Sabi dito sa binasa natin, siya ang tunay na Diyos, siya ang Diyos na nagre-represent ng tinapay na nagbibigay buhay. Tayo, kung mayroon tayong mga literal na tinapay, yan ay pansamantala na nakakapawi ng ating gutom. Pero si Jesus Christ ang inaalok sa atin, tinapay na magbibigay buhay at nag-aalok ng buhay na walang hanggan. Amen. So, yung ating kung yung atin na mapoprovide dito sa lupa ay pansamantala lamang. Si Jesus Christ pang walang hanggan. Amen po ba? Kaya wag nating hayaan na hindi natin matanggap si Jesus as a bread of life. We can get of Jesus' bread when we fill our minds with His words, sing praises, and talk with Him regularly in prayer. Amen. So sabi nga, pwede nating tanggapin si Jesus Christ as a bread sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita, pag-aawit ng mga pagpupuri, at sa pamamagitan ng ating pakikipagniig sa Kanya. Yung prayer. Kayo ba'y naglalaan pa kayo ng panalangin sa Panginoon? Yun lamang yung paraan para matanggap nyo si Jesus Christ sa araw-araw ng buhay as a bread of life. Making God a priority fills so many empty spaces. So sabi nga, kapag priority daw po natin ang Panginoon, parang sa iba, sa karamihan ay walang puwang ito, walang bakante para sa kanila. Pero dapat nating i-priority ang Panginoon. Amen po ba? Kaya nga kapag alam nyo ang puso ko as in, kapag ito'y hindi napapriority si Lord, as in talaga nalulungkot ang puso ko sa Panginoon. Amen? Kasi dapat na i-priority natin si Lord. Huwag natin ipagpalit sa mga pansamantala. Amen po ba? Hello? Kasi sabi nga, walang ibang gusto ang Diyos para sa atin, kundi yung ating work, yung ating duty, yung ating responsibility. Amen? Hello? Kaya dapat marunong tayong evaluate natin yung buhay natin. Dapat marunong tayong i-balance natin. Amen po ba? I-balance natin. Like us, si Bishop, tulad niya sa evangelism natin, di ba? Si Bishop nandito sa base, nag-intercede siya, nagpe-pray siya para sa atin, at ako naman ay nasa labas. Amen? Sa atin, sa bawat pamilya natin, lalo na kayo na mga ginagamit ng Panginoon, you must learn to balance your life in serving. Amen? Kahit sabihin pa niyan, once in a blue moon, once in a lifetime, once a year. Dapat. Because God's wants for us is our work. Yung trabaho natin. Ano ba yung yung instruction ng Panginoon? Yung duty, yung responsibility natin sa Kanya. Amen? Hello? May natutunan ba tayo doon? Focus on God's message to us today and believe in the one He sent. Kung pagpupukusan lamang natin ang mensahe sa atin ng Diyos, ay nakapaloob doon na tayong lahat ay manampalataya sa Kanyang sinugo at walang iba yun kundi ang Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Walang ibang sinugo ang Diyos. Sumampalataya tayo sa Kanyang sinugo. Amen? Hello? Nandyan pa po ba kayo? May natutunan po ba tayo? We must learn to balance our life in serving God. Amen? May mga panahon na, may mga panahon na hindi pwede. May mga panahon naman na hindi pwede. Amen? Alam nyo, sa paglilingkod sa Panginoon, siguro kalimitan sa atin dito,
hindi pa masyado na ma-evaluate o matimbang kung sino talaga yung mas matimbang. Amen? Sa amin ni tatay, pagdating sa timbangan, kapag patungkol sa paglilingkod, mas matimbang si Lord. Amen? Kahit sabihin mo pa yan sa mga anak namin, mas matimbang pa rin si Lord. Before, hindi ko maintindihan si tatay. Nung panahon na siya ay talagang walang tulog magdamag, pupunta ng Bible study. Lagi kami nagrarayot. Talagang hinahabol ko siya hanggang sa labas ng gate ng bahay namin. Sabi ko, pupunta ka na naman doon, aalis ka na naman ngayon. Ni wala ka pang ang tulog, ni wala ka pang iiwanan sa amin na pagkain. O, yung panahon na yun ako pa lang, wala pa yung aming panganay. Wala nga tayong pagkain, pupunta ka na doon, wala kang ang kinita kagabi. Kasi nga panggabi siya na bumabiyahe. Alam niyo ba ang ginagawa niya ni Bishop? Dire-diretso lang yan. Pinapakiramdaman ko siya eh. Kasi doon sa loob ng bahay namin, nag-aaway na kami kasi aalis na naman. Siyempre wala pang inaabot sa akin para may pambili akong bigas ng ulam. Nag-aaway na kami niyan. So ngayon, paglabas niya ng gate, nakatingin siya sa langit. Pinapakiramdaman ko siya, may hawak siyang Bible. Siguro ang isip niya, eto na naman kami. Lord, ipaglalaban kita. Siguro yun yung isip niya. Ngayon ko lang yun na-realize. Pero sa akin, iba yung nasa loob ng mindset ko. Kung saan-saan ka na naman pupunta, kung saan-saan ka na naman dadaan, wala kang iiwanan na pagkain sa akin. Pero hindi po siya nagpatinag. At doon, sa puntong yun, doon ko na-realize na tama pala yung paglilingkod niya. Na wala na, I have no choice. Kundi, ang maglingkod na rin. Sumunod na rin. Amen? Kaya hindi nyo naranasan yun, nung naranasan namin. Umaalis siya, wala siyang iwanan sa amin. Meron na kami nandiyan na yung panganay namin, wala siyang iiwanan na pagkain. Iniiwan niya kami. Wala siyang iiwanan na pambiling gatas, wala siyang iiwanan na pambiling diaper. Wala pa kaming bigas, wala pa akong pagkain. Pero mga bandang 12:00, pag siya'y bumabalik na, meron na siyang dala-dala ng supot, may laman na kanin, may 3 pirasong gigi na prinito at 3 saging. Yun na yung pagkain namin. Alam niyo po ba, sa puntong yun yung nagpatibay sa amin. Amen? Hindi nyo naranasan ngayon. Ngayon na kayo umusbong sa paglilingkod, hindi nyo naranasan yan. Pero naranasan namin yan. At hindi pa rin yan. Akala nyo okay na. Dahil nandito na tayong lahat ngayon na naglilingkod sa Panginoon. Akala nyo yung pagsunod namin, ay okay na. Ay naku yan, pastor harvesting time na yan. Hindi pa rin. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin kami na mayroong pasanin. Patuloy pa rin kami na sabi nga, kaya alam niyo po ba, kaya sabi ng Panginoon kanina, habang tayo nagpupuri sa Kanya, anak, huwag kang magsawa. Kahit nabigyan kita ng pagpapala, may pasanin ka pa rin. Kaya ang pagpapala ng Panginoon, habang nagbibigay si Lord ng blessing sa atin, mayroon pa rin tayong pagdadaanan na mga pasanin. Kaakibat ng pasanin, blessing. Amen. Kaya kung titingnan nyo sa amin, wala kaming dalahin. Kaya sino dito yung may mga dala? Hindi lang dala, kundi pasan. Amen po ba? Alam niyo po, hindi man nakikita yan ng katabi nyo na mayroon kayong pasan, kita ng Diyos na mayroon kayong pasanin. Hindi man kita ng Panginoon na mayroon kayong mga daladalahin, kita pa rin yan. Hindi man kita ng katabi nyo ngayon na sobrang bigat ng dalahin nyo, pero kita ng Diyos lahat ng mga pasanin at dinadala nyo. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag tayo lumabas at maglingkod, wag na tayong magbitbit. Amen? Kasi alam niya na sa paglabas natin, kasunod ay blessing. Amen po ba? Yung pagpapala ng Diyos,
susunod sa atin kapag matuto tayo na ipaglaban natin ang Panginoon. Kahit na may blessing, kahit na walang blessing, sumunod pa rin tayo. Kasi sabi nga, yun yung bahagi ng testing sa atin ng Diyos. Ang pagpapala ng Panginoon, laging may kasamang pagpapala, may kasamang karanasan ng pagsubok. Kasi yung pagpapala, hindi yan basta-basta natatanggap kung hindi tayo dadaan sa mga pagsubok. Amen po ba? Katulad din yan sa literal. Gusto mo na kumita kaagad ng malaki. Ayaw mo namang magtrabaho. Bago ka pa lang first time job seeker ka, gusto mo malaking sahod. Bakit hindi ka magpasimula sa maliit na kita? Papunta doon sa palaki. Hayaan mo na si Lord ang magpapalaki hanggang sa lumaki ng lumaki. At iyan ay isang bahagi ng patutuo natin sa buhay natin. Amen po ba? Alam niyo po, ipatutuo ko po sa inyo yung ating pong dati na mga kabataan na bunga ng children ministry. So, mula sa children ministry, yung mga kabataan natin before, year 2018, 2017-18, something na ganyan. Mayroon kami mga kabataan na mga kabataan pa sila noon. High school siguro. So, dahil sila ay nakatulong na sa ministry, naging children ministry na ng teacher, habang lumalaki, mula sa pagtuturo, nagturo, lumatanggap sila sa amin ng 100. Sa buong 1 linggo, 100 pesos. Alam niyo po ba, itong mga kabataan na ito, matyaga. May isang kabataan talaga na matyaga na magpahanggang ngayon, na nanatili. Alam niyo po ba ngayon, mula doon sa kanyang natatanggap na 100, doon niya na kinukuha yung kanyang offering, doon niya kinukuha yung kanyang pang-ika po. Kasi bata pa siya, estudyante siya eh. Hanggang sa siya ngayon, nakapagtapos ng pag-aaral, nagkaroon ng trabaho. Hanggang siya nagkusa na siya. Nung time na siya kumikita na, hindi naman ganun kalakihan, pero sapat na para magkaroon na siya ng baon sa buong 1 linggo at makatulong pa siya sa iba. Makatulong pa sa ministry dahil siya ay giver and tither siya. Sabi niya, Nay, ginigive up ko na po yung aking allowance. Kala mo naman malaking allowance, 100. Ginive up niya yon. Sabi niya, hayaan mo po na mapunta naman po na iba naman po ang makinabang. So salamat sa Panginoon. Alam niyo po ba ngayon, hindi na po 100 ang natatanggap niya. Ibinabalik yun sa kanya ng Panginoon more than 100 folds. Higit pa sa 100 ibayo. Diba? 100. Higit pa doon sa 100 ibayo na ibinabalik sa kanya ng Panginoon. Amen? Kaya alam niyo po, doon sa mga kabataan at doon sa mga nag-alinlangan na maging faithful sa Panginoon, huwag kayong mag-alinlangan. Hayaan niyo na doon sa maliit, magpasimula kayo na maliit at si Lord ang magpapalaki niyan. Amen? Huwag lagi kayong naghahanap. Ay, baka wala na naman. Bakit wala na? Alam niyo po, ang Panginoon, hindi niya tayo hinahanapan kung wala naman talaga na makita sa atin. Pero kung mayroon siyang makita sa atin, normal, hahanapan tayo ng Diyos. At kapag hindi tayo naging tapat doon sa hinahanap sa atin ng Panginoon, lahat na mayroon tayo, aalisin yan sa atin ng Panginoon at ibibigay niya yun doon sa tumatanggap ng maliit pero tapat, lalo niyang pagpapalain yun. So saan ang gusto niyo doon? Yung dadagdagan o yung babawasan kayo? Amen? Alam niyo po ba, itong kabataan ngayon na hindi na bata ngayon dahil nagkaedad na, malaki na ang kanyang kinikita. At iyan ay mula sa biyaya ng Panginoon sa buhay niya. Amen? So naging inspirasyon din sa kanya yung isa din na kabataan din sa isang ministry na naging nursing student. Mula sa baon na 20, kinukuha niya doon yung kanyang pang-offering in pang-tithes. Hanggang sa nagkaroon na siya nagtapos na siya ng pag-aaral. Nursing yun nung panahon na yun. Kasi medyo mababa pa ang value ng pera natin sa Pilipinas. Sa halagang 20, may ika po na, may offering pa.
Pero alam niyo po ba ngayon, nakapagtapos na siya, more than 100 folds yung kinikita niya. Patotoo yun. Ngayon, malaki na siyang bahagi, isa na siyang haligi na supporter ng ministry. Alam niyo po ba yung kabataan na ito, na binabanggit ko sa inyo dito sa loob ng ministry, isa na rin po siya, isa siya sa haligi at supporter ng ministry. Amen? Hello? Dumating sa panahon na walan, pinalakas, nagkaroon, at nagkaroon na naman. Amen po ba? Gano'n naman talaga eh. Sa panahon na nagpapasya tayo na maging faithful kay Lord, susubukin tayo. Nandyan yung kung kailan tayo, nagbibigay na tayo ng ating ikasampung bahagi, susubukin naman tayo, mawawalan. Totoo, hindi. Sino dito yung mga nag-iika po? Naranasan nyo ba yon? Pero wag kayong malungkot. Bahagi yan ng pagsubok sa inyo ng Panginoon. Kung kayo talaga ay totoo sa responsibilidad na inaasahan sa inyo ng Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Mabuti po ba ang Diyos? Ang sabi sa mensahe sa atin ng Panginoon, tanggapin natin si Kristo dahil siya ang magbibigay ng buhay sa atin at buhay na walang hanggan. Amen? At sa ating pakikipag-isa, dapat malalim yung pakipag-isa na yung ating solidarity with Christ, yung malalim natin na ugnayan sa Kanya, maging totoo tayo. Huwag nating gawing fake yung ating pakikipag-isa sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay totoo din naman sa atin. Amen po ba? Totoo din naman sa atin ang Panginoon. Wala pa siyang ipinangako na hindi niya natupad. Amen po ba? Kaya lahat na sumusunod sa Panginoon at tinanggap ang Panginoong Hesus bilang tinapay na magbibigay ng buhay ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. At hanggang sa ating pagkikipag-isa sa Kanya, sinabi niya sa ating lahat na siya yung isinugo ng kanyang ama na bumaba mula sa langit at muli naaakyat sa langit at sa kanyang pagbabalik muli, lahat tayo makakatanggap ng buhay sa Kanya. Kaya tutuhanin natin yung pakipag-ugnayan natin sa Panginoon nang matanggap natin ang buhay na bigay sa atin ng Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Father, we believe in you. We worship you for your goodness and mercy. We weren't afraid to talk about hard stuff, but it shows our desire to feed and nurture us as we journey closer to you, God. Fill us up with your life-giving bread. Teach us, O Lord, with your ways, so that we may be more like you, less of us, O God, and more of you. We thank you, Father God, for this message for today. We all pray that all of us will be blessed. We thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.